Maliwanag pa nga nung umalis kami at inaabot na kami ng hapon bago kami nakauwi. At hulaan nyo kung saan kami nakapunta. Konnichiwa minasan, KP Tomoshimasu, Yoroshiku onegaishimasu, and welcome to KP Japan Vlogs. And for today's video nga is may babalikan tayong lugar kasi nung last time na nagpunta kami doon, hindi nakasama si Senpai Angelo kasi may pasok siya noon. And this time, walang pasok si Kenchang at si Senpai Angelo. Kaya kahit galing akong panggabi at halos 2 oras pa lang yung tulog ko, tumuloy na kami, matuloy lang tong galang to. Gustong gusto talaga kasi namin dalhin doon si Senpai Angelo kasi mahilig din siya sa isda at gusto namin ipakita kung gaano kalalaki ang isda doon. At ang pupuntahan niya pala natin ngayon is Ichinomiya Tower at Oasis Park. At ang first destination natin ngayon is Oasis Park kasi medyo tanghali na at doon na lang kami kakain. Bali wala nga pala kaming dalang pagkain kasi doon kami kakain. Nagdala rin pala kami ng panlatag para magpipiknik na lang kami doon. Sayang nga lang hindi natin kasama yung ibang mga tropa natin na sila Jaiko-san, Glenn-san at si Erwin-san. May mga pasok kasi sila at wala naman tayong magagawa doon. At sobrang hirap ding magkasabay-sabay kami ng schedule. Kaya talagang pag may pagkakataon at kahit 3 lang kami, tinutuloy na rin namin yung gala. Kasi masaya naman kahit sino yung kasama. At kung malapit kayo sa lugar namin, pwede kayong sumama sa amin pag road trip. Or kung may mga gala naman kayo, baka pwedeng kami naman yung isama nyo. Basta libre nyo kami. Hindi, joke lang. Tapos dito magkakaalaman kung sino mas malakas sa ahon. Grabe, ang bilis ng dalawa. Gigil na gigil. Ako na naman tuloy ang naiwan. Tapos hindi namin namalayan, andito na pala kami sa may Oasis Park. At ito na, first time makapunta na Senpai Angelo rito. Kaya papakita agad namin yung mga pinagmamalaki naming isda rito. At pagpasok namin, ito agad yung bumungad sa amin. Grabe, sobrang lalaki talaga nila. Ang dami kasing nagpapakain sa kanila. At ngayong araw nga is walang masyadong pumunta rito kasi weekdays. At dahil walang masyadong nagpapakain, wala rin masyadong mga isdang lumalabas. Yan lang yung naabutan namin. Sayang nga at hindi kami nakapagdala ng pagkain ng mga isda. Wala tuloy lumalapit sa amin. Kaya nag-decide na lang muna kami na bumili ng pagkain sa Family Mart dito sa loob ng Oasis Park. Tapos syempre, ang una kong hinanap is yung pinaka-favorite ko talaga. Yung onigiri na salmon flavor. Tapos bumili na rin ako ng malaking Pocari Sweat. Kasi medyo mainit yung panahon ngayon at baka mabitin ako. Tapos tinapay at itong kurimpan na tamang-tama sa mainit na panahon. Tapos nagbayad na rin kami. Tapos dito kami naglatag sa ilalim ng puno at syempre dito na rin kami kakain. And this time hindi na talaga namin dilimutan magdala ng panlatag. Nung last time kasi napunta namin dito, nainggit kami sa mga kasabay namin. Kasi halos lahat sila naglatag at nagtayo ng kani-kanilang tent. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, pagbalik namin dito, magdadala talaga kami ng panlatag. At ito nga pala yung mga nabili namin pagkain. Syempre pare-parehas kami ng binili na Pocari Sweat. Tapos yung isa kong binili naman is yung pan na chocolate flavor. Tapos yung aking favorite na onigiri. Si Senpai Angelo naman is nagbili ng ice cream. Sa akin naman is kurimpan. At bumili na rin ako ng Pami Chicken kasi isa rin to sa mga favorite ko sa Family Mart. Ganito lang kami kasimpleng magbanding ng mga kasama ko. Hindi naman kasi kailangan gumastos ng malaki para sumaya. Simpleng lugar lang, basta magkakasama, ayos na sa amin yun. Para sa amin kasi, ang pinakamahalaga ay yung mga memories na mabubuo namin. Ang training days ko kasi, halos hindi ko nagawa yung mga ganitong activities kasi lagi lang akong nakakulong sa kwarto at naglalaro ng mga iba't ibang klaseng online games. Kaya ngayon, wala akong mabalik yung memories. At after nga namin kumain, nagpahinga na lang muna kami. Ito si Kenchang nauna nang matulog. Kaya ako, kumuha ako ng pangunan tapos tutulog din ako. Sobrang sarap kasi nung hangin dito, sobrang sariwa. Tapos sobrang ganda pa ng weather. Tapos paghiga mo at pagmulat ng mga mata mo, ganito yung mga makikita mo. Di ba sobrang nakaka-relax? Ganitong buhay lang yung gusto ko. Simple at walang iniisip na mga problema. At sana nga sa susunod, makabili na kami ng tent para hindi kami nagsisiksikan sa maliit na latag. Tsaka para mas makatulog kami ng maayos kapag nag-camping kami. Nagpaplano rin kasi kaming mag-camping. Yun nga lang, ang hirap ipagsabay-sabay ng schedule namin. At after namin makapagpahinga, tinapon na namin yung mga basura namin. At dito sa Japan,
Dapat sumunod ka sa rules nila na isa-separate mo yung mga basura mo. At bawal kang mag-iwan ng mga basura sa mga ganitong lugar. Tapos napadaan na rin kami rito sa may sapa para magtampisaw at mag-pictorial na rin. At mamaya, ipapakita ko sa inyo ang kinalabasan ng mga picture namin dito. At sa mga followers ko, sana makapunta rin kayo rito. Wala nga palang entrance yung pagpunta rito. Tapos dinala naman namin si Senpai dun sa sinasabi namin na magandang kuweba na parang may aquarium. At kapag nakapagpatayo nga ako ng bahay, isa to sa mga ideya na gagayahin ko. Sobrang ganda kasi pag nakita nyo lalo na sa personal. Artificial kuweba lang to, pero sobrang ganda. Tingnan nyo naman. Kitang kita nyo talaga yung ilalim ng ilog. Kaso this time, wala kaming makitang mga isda. Medyo mahaba kasi ang ilog na yan, kaya bihirang may tumatambay ng mga isda dyan. Try nyo imagine guys, na ganyan yung kwarto nyo. Pagkagising nyo makikita nyo yung mga alaga nyong isda. Para kang nasa ilalim ng malaking aquarium. Di ba ang ganda? Medyo nagfafag nga lang yung glass kasi sobrang lamig ng tubig dito. At after nyo, nagpicturan muna kami rito sa may falls kasi sobrang ganda talaga ng view rito. Plan din sana namin sumakay ngayon ng Ferris wheel. Kaso, hindi naman siya gumagana kasi kukunti lang yung tao ngayon. At ito nga pala yung mga picture namin. Ako nga pala si KP, isang simpleng vlogger na may pangarap. Ito naman si Senpai Angelo, isa sa pinakamasarap magluto sa grupo namin. Ito naman si Kenchang, ang pinakabata sa grupo. Oh, diba? Ang popogi ng mga tropa natin. Ang sarap magkaroon ng ganito ka-solid na tropa. Tapos after namin magpicturan, umuwi na rin kami. Tapos dito kailangan mo talagang sumalida. Kasi sobrang haba ng ahon na yan. At kapag nabitin ka sa ahon, sinasabi ko sa'yo, kailangan mong itulak yung bike mo hanggang sa itaas. At ito nga yung pinaka nakakapagod na part. Kasi sobrang haba talaga ng ahon na yan. At pagkalampas mo naman sa mahabang ahon na yan, sobrang sarap sa pakiramdam kasi sobrang gandang view yung makikita mo. Sobrang ganda kasi ng ilog na to. At nung unang daan nga namin dito, medyo nanginginig pa yung tuhod ni Ken. Takot kasi siya sa heights. Pero ngayon, medyo nasanay na siya. Gusto nga namin siyang isakay sa mga roller coaster at ibang matataas na rides. Kaso hindi pa daw niya kaya. Dadaan din pala kami sa Ichinomiya Tower at susubukan namin kung bukas pa siya. Kasi medyo hapon na rin kasi kaming nakaalis sa Oasis Park. Medyo napasarap kasi yung mga pictorial namin dun. At sana makaabot kami. Hindi pa kasi nila na-try na umakyat ng Ichinomiya Tower. Bali ako pala ngayong nakatry. At pagdating nga namin dito, wala na. Sarado na pala. Kaya dumiretso na lang kaming pauwi. Habang pauwi kami, nadaan na namin tong pinakamurang Jido Honbaiki na nakita ko sa Japan. Isipin mo 50 yen lang yan. Pero hindi naman lahat ng drinks nila sa Jido Honbaiki na to is 50 yen. Majority lang ng drinks nila rito sa Jido Honbaiki na to is 50 yen. Pero sulit na yan. Sobrang mura na yan kumpara sa iba. Sa iba nga umabot pa ng 130 yen, 180 yen. Pero rito halos 50 yen lang yung karamihan. Kaya sulit na to. Dahil sobrang init nga ng panahon, tubig lang yung ininim ko. Salamat pala kay Senpai Angelo na nanlibre sa atin. At hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At kung nakaabot ka sa part na to, don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.